Narinig ko lang tong song na to sa, again, Spotify apps, sa Christian channel ko, Christian Music, Praise and Worship Christian channel. So this is like from the 1990s song. I love 1990s praise and worship song compared to sa ngayon. All of the songs are nice, but yung mga message dito sa song na to is like purely focusing on the divinity of the Lord and God Himself, so and the holiness of God also. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see a fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, to you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Mostly mga songs na pinakikinggan ko, gustong gusto ko. Although yung mga modern songs na yan, tulad nila Chris Tomlin, yung mga Bless the Lord, oh my soul, 10,000 years ba yun?
yung mga modern ngayon, mga modern songs. So may mga collection din ako ng mga songs noon. Naiiwan lang doon sa yung sa sasakyang puno na total wreck. Yung mga CD ko, dami noon, nakalagay sa hindi na matanggal. Pinuntahan ko nga yung talyer noon, kung mare-restore pa yung kotse, dumating na yung estimator na it's na, ang sabi, na yan, totaled na yan. So, nandun yung mga CD ko, sayang naiwan. Ngayon dahil digital na ngayon, na nilalagay ko na sa phone, at yung ibang kanta ko ay pinakikinggan ko na lang sa libre Spotify. Hindi ako nagbabayad. Yun lang. Yung Pandora apps, yung mga Christian music lang inaano ko ron. Tapos Spotify. Minsan nakikinig ako sa YouTube. Ayoko kasi sa YouTube, ang daming ads. Sa meron ding ads pero hindi gaano karami. Anyway, ang gandang araw sa inyo. Si Brother Joey muli ito. At habang meron akong pagkakataon ay magpapahayag ako ng salita ng Panginoon. At mapupunan ninyo na yung mga video ko rito, ang mga content ay mapupunan ninyo na why I'm focusing on so-called yung mga fellowship, Christian fellowship ministry tsaka mga pastor sa Pilipinas. Kasi sila yung corrupt. They're corrupted their ways. They're corrupted their ways. Kasi noon nagtitimpi pa lang ako. I went to the Bible school sa Valenzuela, Bethel Bible College. I went there. And I've been a licensed preacher pastor there. Assemblies of God. At alam niyo yung Jesus Lord Church na yan, nag-serve din ako dyan. And I saw all of the crooked ways ng mga tao doon. At yung ibang mga preachers na may mga organization, I've been a member of those. Hindi ko na sabihin kung ano. Kaya my eyes opened. I don't care about yung mga tinatawag na cults and occultic religion. I don't care about Iglesia ni Cristo ni Manalo. I don't care about ang dating daan ng mga ibang cult. I don't care about kung anumang cult. What I care, yung Christian mismo na ang mga tao, makikita nyo na walang kamalay-malay, naloloko sila ng mga pastor nila. Na yung mga pastor nila, they slowly sticking their hands to the pocket, to their members' pocket, kinukuhaan. That's what I am against for. Kaya sabi rito, meron akong babasahin lang ho dito. Dito, tatagalogin ko na. Eto dito sa dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 19. Ganun pa naman, nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya at dapat lumayo sa kasamaan ng bawat taong nagsasabi na siya'y sa Panginoon. If you're for the Lord and you see someone o somebody na erred o mali o mistake ang ginagawa, ang sabi rito, dapat lumayo ka. Layuan mo sila. Ang sabi nga rito na alam ng Panginoon, sabi sa verse 19, 2 Timothy chapter 2, alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At dapat lumayo sa kasamaan ng bawat taong nagsasabi na siya'y sa Panginoon. If you're for the Lord, dapat lalayuan mo ang kasamaan. At hindi mo hayaan ang kasamaan ay lumaganap.
Dahil nasa huling araw na ho tayo. Huling panahon. Tulad ng mga nakaraan, I think last year ko pa nasabi to, AI, ang artificial intelligence, yun ang sinasabi ng Book of Revelation. Na yung Antichrist gagamitin niya ang artificial intelligence to deceive people. Na ang artificial intelligence, kapag na-implanted ito sa katawan ng tao, by means of what? Karagma sa Greek word, na lalagyan ng tatakan sabi, actually it's karagma. Either i-inject yung artificial intelligence sa tao sa hand at sa kanyang noo, o doon pa lang sa womb o sa tiyan ng mother, ang sanggol ay pwede nang i-implanted. In the form of what? Para ma-detect ang kalusugan ng tao, kung anumang cancer na maaaring tumubo sa kanya ay masawatan ng artificial intelligence na mga ilalagay doon para mamamodify niya ang paggalaw ng tinatawag na mga yung mga particles o maliliit na sistema ng immune system ng tao. Kasama yun. At gagamitin din sa huling araw ang artificial intelligence na yung Antichrist magpapababa ng apoy mula sa langit. Ibig sabihin, meron tinatawag na Space Force na binubuo ang Amerika. Yung mga missile head, yung mga Scud missile o yung mga tinatawag nuclear warheads, naka-stationary na sa ere, sa space. At yung mga tinatawag na laser, yung nile-laser na lang yung mga kalaban, base camp. Kasi ayun ang ni dating Presidente Ronald Reagan, ayun ang kanyang proposal noon. So it's just like a sci-fi movie, di ba? Pero magkakatotoo yun. At ang US Armed Forces ay meron na sila noon. Kaya meron silang Space Force na binubuo at ginagawa at patuloy na pinalalaki nila. So, gano'n ang mangyayari. Artificial intelligence, makokontrol lang isang tao, which is the Antichrist, at gagamitin niya yun sa bawat lugar. Kasi yung tinatawag na, alam niyo ba yung data center, pinakamalaking computer, giant computer, yung itatayo halimbawa sa Florida o sa iba't ibang states ng Amerika at sa Pilipinas, di ba malaking data center yun? Part lang yun. Pero binubuo siya ng isa pang pinaka-mother of all mother na data center na either sa US ilalagay o sa Europe o saan mang panig ng mundo. Doon nila ilalagay yun sa mga bansa na kung saan ay sagana sa tubig para ma-cool down nila yung Ang Pilipinas sagana sa tubig lalo na pag bumabaha. So, walang implikasyon sa nature yun. Kasi ang pinalalamig lang doon ay yung parang computer. Imbis na hangin ng ibubugang malamig, lalagyan lang ng tubig yung sa paikot niya, parang battery. So, sabi ng iba, toxic yun. Hindi pa malalaman kung toxic yun Pero ang alam ko ay, we're in the last days. We're living in the last days na. Ilang panahon na lang. Tingnan ninyo yung calendar ng mga Jew, yung magmula kay Abraham, nasa 5,000 years old na yung calendar nila. At bibigyan ko lang kayo ng point. Sa susunod, tatalakayin ko ulit to. Just like over mga 500 years and 700 years from now, and then yung tinatawag na 6,000 years ng calendar ng Jew ay nandun na, malapit na. And then, what's next? Kung magkakaroon ng global war o yung tinatawag na paglabas ng Antichrist, yun na yung tinatawag na 3.5 years. And the remaining years ay millennial reign of Jesus creation. Remaining 1,000 years para mabuo yung 7,000 years. Kasi kay Abraham, yung sa 5,000 years, ay
magmula kay Abraham, yung naano nila, yung sa lahi nila, yung another 1,000 years to make it 7,000 years. So, matatapos ang man's tinatawag na era o age ng human, yung years ng human, at papalitan ng tinatawag na millennial reign, the year of the Lord for 1,000 years. So magsi 6,000 years na tayo. Nasa 5,800 something years na ang, more than 800 years na ang calendar ng mga Jew. Tayo 2026 pa lang, sa kanila nasa 5,000 na. So ilan na lang, mga 500 years, something like that, ay may mangyayari ho dito. Kaya minamadali ng China na makonquer nila ang Southeast Asia through yung South China Sea. Kasi pag nakonquer nila na-control yung South China Sea, control din nila yung mga bansa sa paligid, pati Pilipinas. At kukontrol nila, gusto nila makontrol ang Pacific Ocean. Pag nakontrol nila ang Pacific Ocean, makokontrol nila ang Oceania. Makokontrol nila ang alin? Hawaii. Makokontrol nila ang Pacific Coast. At the same time, US. Baka yung sakit na kumakalat ngayon sa Amerika, yung sa mga lettuce, makakagagawa ng mga Chinese yun. Kasi naka-acquire sila ng mga farm dito. Baka nilalason nila unti-unti mga tao dito sa Amerika. Kaya hindi ako kumakain ng lettuce. So, hindi na ako kumakain muna ng lettuce. At ako ay bumibili ng alam kong nagtatanim ako, ibig sabihin, bumibili lang ako ng kailangan kong kainin, yung tulad ng mga fish na made in the US, yung US ang nag-repack noon o ano. So ayun ang ibig sabihin, mga kapatid. Ang isa sa pinakamalala rito ay ang palatandaan, sinabi ng Panginoon, sa loob ng pananampalataya, doon magmumula ang kahindik-hindik na mga maling aral. Tingnan natin dito. Sinabi rito ng Biblia rin na ito muna. Jesus said sa Matthew chapter 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Pag sinabing bulaang propeta, anyone who speak in behalf o nire-represent niya, so-called ang God daw, mag-ingat kayo, sabi. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa. Parang maamong tupa. Kanino nyo mapupuna to? Yung mga pastor, yung mga preacher, evangelist na, Sister, welcome, welcome. Ganun no sila. Ganun no sila. Hindi nila pagkatao yun. Ginagamit lang nila yung para kayo ay magtiwala. Yung good morning, sister, pero hindi niya ugaling mag-say ng good morning sa mga tao. Pero napipilitan siya o ginagawa niya in the form of para walang masabi, para hindi matisod daw eh. Ang katotohanan nun ay nagpapanggap na maamong tupa. Mag-ingat kayo ang sabi. Lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa. Sino ang lumalapit? Sila. Hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo lalapit sa kanila ron eh. Kawawa ka kapag ikaw ang lumapit doon sa fellowship nila o church nila o ministry nila na you are willing victim. Ang sabi, lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa, ngunit ang totoo, tulad sila ng mababagsik na lobo. Mababagsik sila ng mga asong kubat. Alam nyo, ang mga hunter, halimbawa, kung pupunta ako halimbawa ng Alaska, I will bring my hunting rifle. Ang gustong-gusto kong dalhin, yung 308, na Ambala 308.
Creedmoor kung tawagin. Maganda rin yun. Pero mas maganda ay 223. Yung bala niya talagang the best yun. Yung ranch rifle, maganda yun. Yung pag ginamit, may telescope. So, yung mga false prophet daw, lalapit sa inyo na parang maamong tupa. Yung mga wolf, nagpapanggap sila na ganun kung hindi nyo alam. Yung balahibo nila pag winter sa Alaska, kahit sa Arctic, kulay puti. Kaya akala nyo tupa, lalapit yan, pinalalaki nila yung ano. Kaya sila lumalapit sa mga, halimbawa sa mga animals to na makakain nila, nagpapanggap silang maamong tupa, yun talaga yun. Kahit so sa anong bansa, kahit sa Middle East na may tupa. Yung mga dogs doon, yung mga wild dogs, lalapit nyo kung maglakad dyan, kala nyo tupa rin. Ginagaya nila, mimicking ang tawag. Lalapit sila na akala mo'y maamong tupa. Ngunit ang totoo, kaya sabi ng sa Biblia, nagdadamit tupa sila, nagmimimik na tupa, pero kapag nakalapit na kayo o nakalapit na sila sa inyo, ay mga asong gubat. Meron na mabasahin dito. Dito sa Philippians chapter 3 verse 19. 3:19. Philippians 3:19. Ang sabi, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ang sinasabi ni Apostol Pablo rito sa mga taga-Philippians ay yung mga kapatiran so-called na kabilang sa kanila. Subalit, hindi namumuhay na nauukol o naayon sa salita ng Panginoon. O hindi tugma sa mga aral ng Panginoon sa Kristo. Kasi sabi nga ng Apostol Pablo, anong pakialam ko sa mga tagalabas, hindi ko sila pwedeng bigyan ng kahatulan, diba? Sapagkat ang Diyos ang hahatol sa kanila. So we're not talking about here yung mga ibang mga false religion sapagkat nakatalaga na sila sa isang kahatulan. Ito yung mga nagpe-praise the Lord Ito yung mga pastor at mga preachers, evangelists, tapos nagpapatawag pa ng mga doktor o nagpapatawag pa sila ng bishop. Bishop na nga Ano yun? Si Stephen Bishop, yung singer? Kala nila ganun pero makikita natin the problem is, they're getting more money from using the Bible. Not supposed to. Makikita nyo ganun Kaya ano sabi ng Biblia, yung binasa natin kanina? Na humihiwalay ang mga tunay na tao na tunay na may pagkatao at pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya sabi rito na yung mga tao na yun na nasa loob ng Christian church o nasa loob ng pananampalataya kay Kristo, we don't need to say Christian church because ang church na binabanggit ng Panginoon ay, upon this rock I will build my church and the gate of hell shall not prevail. So yung church, lupo ng mga mananampalataya, tunay na mananampalataya na tinawag, hindi ito yung church na naggagather sa isang building. Halimbawa, ang pangalan ng church ay ginamitan ng pangalan ng Panginoon para pang-akit. Halimbawa, Jesus is the only Savior, fellowship, tapos non-sectarian, Bible-believing church. Pero, they don't believe in the Bible. They don't believe in what Christ says na wala naman ng ikapu at tithes and offering na tinuturo ang Panginoon. Prove me I'm wrong, kayong mga pastor at preacher na Pilipino. Prove me I'm wrong. Kung madadaanan nyo ito, makikita nyo, sa mga YouTube, makikita nyo, bihis sila, di ba? Tatayo yan. Akala nyo palingkero. Akala nyo hawak niya ang mundo. Akala nyo yung madaldal, masalita. They're using their parang bili na kayo, bile, maganda ito. Parang pupunta kayo sa Quiapo o Divisoria, ganun sila. 5 things that we need to do.
in order for us to get material blessing from the Lord. Yan ang mga banat nila eh. Material blessing lagi eh. Kasi mukhang pera ho sila. Ang dami ko nakikita sa YouTube, mga pastor na ganun, na hindi seryoso sa Panginoon. Kasi ang final judgment, ang hell is real. And the punishment is real. And the final judgment is hindi irreversible yan. It's real. Kaya sabi, ang kahinatnan ng mga taong ito na nasa loob ng pananampalatayang Kristiyano na gumagamit ng Biblia, nagpe-praise the Lord, mga born again, so-called sila, ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Ito yun, mahiling mangolekta. Kung anong makakain nila, kukuha sila doon sa pangangaral sa Biblia. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Ito yun, mga nagpapatotoo nga eh. May pastor nga dyan eh. Kung ako NBI agent ako, huli ko siya, poposasan ko siya. Sinasabi niya na nung hindi pa ako Kristiyano, nagpapadala ako ng mga tao sa kawalan, illegal recruiter daw siya. Illegal recruiter, nangongolekta siya ng maraming pera. Ayan, yung mga traveler's check daw. Tapos mga pera na nabili niya yung bahay ng isang kilalang manager ng team ng Crispa. Sabi, isa sa mga bahay nun. Makikita natin, ang dami niya rin na loko, na gancho. That's admission. Kung sa Amerika yon, kahit sino ka, kahit sabi mo, pastor ka na, reverendo ka na, graduate ka, that's admission, and then you are the one na gumawa, that's a crime, na gumawa ng krimen sa mga taong ito na walang kamalay-malay na illegal recruiter ka pala. Yung kapurihan nila, ang kanilang pinagmamapuri, yung kahihiyan nila. Kung hindi ako naging Christian, ako dati ay scammer ako, nanlolob. Wala sa akin yan, brother. Kung hindi pa ako Christian, marami na ako nagahasang babae. Wala sa akin yan. Nakapatay ako muna ng 5 tao bago ako naging Kristiyano. Yung kahihiyan ng pinagmamapuri nila, hindi yung ginawa ni Jesus Christ doon sa Cross of Calvary. Yan ba yung mga pastor ang susundin ninyo? Just follow Jesus Christ. Not those freaky pastors na akala ninyo, sugo sila ng Diyos. No, sila yung nasa Biblia na sinabi ng Apostol Pablo, mula sa inyo lalabas ang mga bulaang propeta. Tingnan nga natin ho yun. Ang sabi niya rito, mula sa inyo ay lalabas. Tingnan natin. Ang mga bulaang propeta o preacher o pastor, ay ang ibig sabihin nun. Messenger. Oh. At sabi rito, ang Panginoong Jesucristo talaga ang nagsasabi na may lalabas eh. Ang sabi, ang pahayag na mula sa inyo ay lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan eh. Ay galing sa bibig ng Panginoong Jesucristo na nagbabala siya. Yung binasa natin sa Mateo 24. Pero dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 20 hanggang talatang 30. Ito basahin nga natin dito. Sinabi rito, mula rin sa inyo, may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Nandito rin sa Gawa 20:30 at lalo na doon sa unang Juan 4:1 na yung mga taong ito, ang dala nila ay kakaibang espiritu ng kasakiman sa pera. Pinangangaral ang tithes and offering lagi. Mas pinangangaral nila yung kaysa kay Jesus Christ na siyang nagwasak ng tinatawag na Old Testament law. Hindi na tayo slave. And we cannot be back to the yung Old Testament slavery of sin. Wala na po tayo ron. At ang sabi rin dito, ito yung mga sinasabi rin ng Panginoon na maraming lalabas na false prophet talaga. At ililigaw nila ang mga tao. At ang mga taong ito na nasa loob ng mga pananampalataya o church ay nagdadamit tupa at sa kanila lalabas ang mga kasamaan na i-infect nila ang tinatawag na Christian Church of Body of Christ. Ayun po malinaw ho niyan.
Kaya dito makikita rin ho natin dito na anong sabi ng Panginoon sa huling araw. Lalabas ho ang mga yan sa huling araw na nakadamit tupa. Alam niyo yung parang Christian looks talaga, nakadamit tupa. Mangangaral yan na talagang well-fitted na barong Tagalog, yung mga ganyan. Salesman eh. Meron pa nga akong pastor na nakausap noon eh. Kasi mahilig ako sa mga, yung tinatawag na pastoral conference, yung mga ganyan. Pumupunta ako minsan. Kasama namin mga Koreans. Iba-ibang lugar ko napupunta ako sa ibang, may Bulacan, merong Cavite, yung mga ganyan. Tapos Quezon City, yung mga pastoral talaga. Mga Pilipino, mga naka-BS. Ako, lang ako, yung polo shirt lang. Simple lang ako. Hindi naman ako maarte sa sarili ko. Yung mga tao na yun, hindi naman talaga ganun ang pagkatao nila eh. Saan malalaman ho yan? Sa kainan. May lamesa doon. Lahat ng mga, yung tinatawag na pangunahing imbita, yung mga kilalang, halimbawa ang church nila, meron na silang 5,000 katao sa church nila, 10,000, yung mga ganyan. Grupo-grupo sila. Sila yung nandun. Kumaga sa high ranking eh. Sila. Tapos ako, mas pinipili ko sa lamesa, sa upuan, yung ang mga suot lang, yung mga taga Mindoro, yung mga mangyan pastor doon. Doon lang tumatabi ako sa kanila. Pero yung mga nandun, makikita ninyo, ang sisiba, sila yung sinisilbihan ng mas maraming pagkain. Sila ho talaga. Mga demonyo ho talaga, ganun-ganun yung mga pariseyo ng panahon ng Panginoon Kristo. Ganun-ganun sila. Yung tambak ng pagkain, mas sineserve sila talaga. Kasi may mga churches sila, ang lalaki ng mga nila, yung mga iglesia nila, simbahan nila eh. Tapos ako, I'm just starting eh. Tapos ang tinatabihan ko, yung mga matatandang mga farmers sa Mindoro, yung mga ganyan, sa mga Lubang Islands, yung mga matatanda na kinakausap ko doon kami kumakain. Makikita ko ganun. Yung mga tao. Only in the Philippines kaya? No, only in the demonic world. Ganun nangyayari. Kaya sabi ng Panginoon Kristo na sa dulang ng Panginoon, may mga nakaupo na dyan na nakalaan. Sila, ang kinuha nila talagang kung saan maraming parang buffet eh. Doon sila talaga pumuwesto. Inaaya ng yung nag-organize. Sila yung, ibig sabihin sila yung kapitapitagan doon eh. Ganun ang napun ako. Tapos sa isang church din, I was a bassist, gitarista ako. Tapos may kasal doon sa So habang tumutugtog ako kasi kumakain yung mga panauhing pandangal nila eh. Mga buhaya, mga ang tawag rito, mga crocodile talaga. Yung dami ng pagkain nasa kanila. Tapos yung mga young people na taga Paliparan, Cavite, ganun, General Trias, mga nag-perform pa. Tsaka nakikita ko yung mga dami nila, talagang yagit sila, yagit. Yung pagkain nila, konti. Sabi ko, tutugtog ako, yung mga damuhong mga imbitado, mga kilala sa mga churches, ang daming pagkain, yung mga tao rito nagugutom. Sabi ko, ang sarap paluin ng electric guitar yung mga ulo ng mga pastor na yun, sabi ko. Sa isip ko, I'm not a violent, but siguro kung ang Panginoon Kristo, bababa siguro, pagduduruin niya yung mga yun. You hypocrite, you hypocrite, hypocrite, hypocrite. Bakit ang mga mayayaman o ang mga kilalang tao lamang ang inyong pinakakain ng masasarap? Samantalang ang mga batang ito, mga young people talaga makikita nyo, konting-konti lang yung pagkain nila. Doon ko nakita ang kawalangyaan ng mga Filipino pastors sa born-again Christian churches and fellowship, mga Pentecostal. Prove me I'm wrong. Kayo. Ganyan ang ginagawa ninyo kapag kilalang tao, pagka-politiko, pauupin ninyo sa magagandang pwesto, pagsasalitain ninyo sa podium na hindi naman dapat,
Dahil they're not Christians and they're not converted to Christ and they were not servant of our Lord Jesus Christ. Pero iimbitahan ninyo sa church nyo para ano? So that ang mga politikong ito na iniimbitahan nyo ay magbigay ng pera sa inyo para yung boto ay makuha sa inyo. Di ba? Napakawalang yan ninyo mga Filipino, born again, preachers, pastors. Napakawalang yan ninyo. Hanggang ngayon, ginagawa nyo pa yan. Hanggang ngayon, sino sa inyo ang nagpakumbaba para hugasan ang mga paa ng mga mahihirap na ito? Hindi nyo magawa ang ginawa ng Panginoon Kristo at hindi nyo kayang gawin. Dahil kayo hindi kayo mga servants ng Panginoon. Hindi. You're bounded to hell. Pangalan ko si Brother Joe. Kung gusto nyo malaman to na apelyido, message me. Message me. I-message nyo ako. No, anong ibig sabihin nito? We're in the last days. Kinakailangan ma-expose sila. Kaya nga expose them. Sabi ng Biblia, expose them. Expose them. Bakit kinakailangan ma-expose sila? Expose them. Come on, Bible app. Ulitin ko ulit. Expose them. Nasa Tagalog pala ako. Kaya pala hindi ako naintindihan. Expose them. Tinatype ko lang yung expose them. Alam ko nandito yan. Kung di ko makuha to sa susunod. Eto. Mali pala ako ng letter. Eto. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them or expose them. Sa New King James Version ay expose them. Ang sabi rin dito, ang sabi rito, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Ang sabi rito, verse 11, ulitin ko, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Ephesians chapter 5, verse 10 hanggang 12. For it is shameful even to speak those things which are done by them in secret. Expose them. Yun lang dapat ninyong gawin ng mga kapatid. Lumapit kayo, be near to Christ, and He will be near to you. Lahat ng cares and yoke, yung bigat na daladala natin na ipinasa ng mga pastor ninyo sa mga balikad ninyo, aalisin ng Panginoon sa Kristo yan at ilalagay niya yung yoke niya because our Christ Jesus yoke ay light and you will learn from Him. Yung yoke na nilalagay sa mga cattle, and you will learn from him. Bakit? Yung yoke, hinahatak ng farmer, di ba? O ng ng animals, dahan-dahan na ginaganon. Hindi kayo bibiglain. Hindi tulad ng mga pastor ninyo na binibigla kayo. Ito dapat inyong gawin. Gumagawa sila ng sarili nilang batas. Subalit tayo pinalayanan ng Panginoon. At walang sino man, kahit pastor, reverendo, obispo, bishop, o sino man yan, na maaring magdikta sa inyo kung anong gagawin sapagkat dapat ang magdikta sa inyo sa inyong gagawin sa pananampalataya sa Panginoon ay ang Banal Espiritu Santo. Dapat makawala po kayo sa mga ganon. Takasan ninyo ang mga taong ganon. Maging diretso ang inyong pananampalataya sa Panginoon Kristo. At higit sa lahat, malapit ang dumating ang Panginoon. At sa araw ng kanyang pagdating, maririnig ng ating tenga ang huling trompeta ng Diyos. Anong huling na mawawala sa tao na sense niya? Sense of hearing bago mamatay. Pag tayo bubuhay muli ng Panginoon, yung sense of hearing din ang una na makatatanggap ng trumpet of God para tayo muling buhayin. Tandaan niyo ho yan. Ang sense of hearing, makaririnig tayo ng trompeta ng Diyos at sisigaw ang anghel ng Diyos, ang archangel, na tayo bumangon at tayo babangon sa ating pagkakatulog o sa ating pagkakatulog bilang mga namatay na tao pag dumating ang oras na tayo mamatay,
ay muling bubuhayin tayo ng Panginoon. At yung mga buhay na madadatnan ng last trumpet, maririnig nila yon. Hindi maririnig ng mga tinatawag na unbelievers yung trumpet na yon. Tayo lang na mga tunay na Kristiyano at yung mga pastor na peke, hindi nila maririnig yun. Sapagat ang naririnig nila sa kanilang tinig, sa kanilang tenga ay tinig ni Satanas na hindi nila pinaniniwalaan ang aral ng ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Christ is more than anything. Higit pa sa kanino mang mayaman, alahas, ginto, pinansyal, ang Panginoong Jesucristo. Manalig kayo sa Kanya at tanggapin. Ang nais ko sa inyo ay dumiretso kayo ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Saan kayo naroroon sa tahanan ninyo. Keep on asking the Holy Spirit na mapuspos ka sa bahay mo. You don't need to go to those evil churches with evil pastor, bloated belly pastors na matatamis magsalita, palingkero, puro daldal, pero sa gawa ay hindi ginagawa. They're scared. Scared sila na magutom. They're not scared sa Panginoon. Pakiramdam nila sa kanilang sarili ay wala ng Jesus Christ. Kaya they can do whatever they want to do. Kahit pirahan kayo ng pirahan. Mga kapatid, muli, si Brother Joe ito, ang sabi ng Biblia nga ay, finding out what is acceptable to the Lord. Ephesians chapter 5 verse 10. Finding out what is acceptable to the Lord. Acceptable to the Lord is to give your life to Jesus, to obey Him wholeheartedly, 100%, and let the guidance of the Holy Spirit guide you forever. Muli, Brother Joe ito. God bless you lahat, and to God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen and Amen.